Normal ang takbo at nasa tamang lane ng motorsiklong ito nang salubungin ng kolong-kolong sa Oton, Iloilo. Tumilapon ng kolong-kolong pati mga sakay nito. Sa isa pang anggulo, kitang nag-overtake ang kolong-kolong. Sugatan ng 4 na sakay ng kolong-kolong at ang rider. Sa Leganes, Iloilo, dugo ang humandusay sa kalsada ang 3 lalaking sakay ng motorsiklo. Pauwi na sana sila nang bumangga sa likod ng isang minivan na magpapagas pa. Nagpapagaling na sa ospital ng rider at 2 angkas. Magkahiwalay na sunog sa Metro Manila ngayong araw sa Navotas, isang nasawi sa natupok na warehouse. Nagkasunog din sa isang residential area sa Santa Mesa, Maynila. May report si Marizo Mali. Sa bahaging ito ng Bagong Bayan, Bacood sa Santa Mesa, Maynila, pasado alas 4 ng hapon. Matindi ang idinulot nitong usok. Kita sa videong ito na may bombero na nakapwesto sa katabing skyway at apektado ang trapiko roon. Kita rin sa mas malapitang kuha ang lagablab ng apoy at kapal ng usok na sinagbupa ng mga pamatay sunog. Ginapang na ng ilang bombero ang bubong sa katabing gusali para mas masapon ng tubig ang sunog. Umabot sa 2 alarma ang sunog bago naapula alas 6:30 ng gabi. Aabot sa 20 mga bahay ang naapektuhan. Estimate ng mga bahay na natubok. Residential po ba to? Yes ma'am, yes ma'am. Light material siya siguro mga nasa 20s yung mga bahay. Patuloy ang investigasyon. Pasado tanghali naman sumiklab ang sunog sa imbakan o warehouse ng mga dekorasyon sa events at mga furniture sa barangay San Rafael Village, Navotas. Kabilang pa sa mga rumisponde si Navotas Vice Mayor Tito Sanchez. Dahil gawa sa light materials ang laman ng bodega, mabilis daw na kumalat ang apoy. Inabot ng 4 na oras bago naapula ang sunog. Sa kasamaang palad, isa ang kumpirmadong nasawi. During overhauling, meron po tayong nakita na isang casualty. Ito ay taga Cavite po yata, male po and 20 years old. 2 naman ang nagtamo ng laceration. Ayon sa BFP, umabot hanggang 2nd alarm ang sunog na pag-welding daw ang posibleng mitsa. Nag-start yung welding niya is about 9:45 ng umaga. Tapos 15 minutes lang naman daw yung operation niya. So, mga pagdating ng tanghali, nagkaroon ng sunog sa banda rito, sa may bungad lang. Then, ang tinitignan nating mga anggulo rito na possible cause of fire is yung electrical overload. Kasi yung nag-welding is possible na gumamit ng extension wire based din sa initial statement niya. So, possible din na yung ignition of material caused by welding slag. Aabot sa 5.2 million pesos ang halaga ng pinsala. Maris Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang VIP treatment. Ito ang tiniyak ng DILG at BJMP sa pagpiit kay dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail. Ikalawang beses na itong pagkulong sa kanya, dati sa pork barrel scam at ngayon naman sa flood control scandal. May report si Jonathan Andal. Matapos sumuko sa PNP-CIDG kagabi, dinala sa Sandigan Bayan kaninang umaga si dating Senador Bong Revilla. Hinatid siya ng kapwa Caviteño na si Interior Secretary John Vic Remulla, Mrs. na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado, mga anak nila, pati kapatid ni Bong na si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Kumusta? Pasok. Okay. Iniharap sa Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay sa mahigit 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Non-bailable o walang piyansa ang kaso. Hiniling ni Revilla na manatili sa PNP custody para sa kanyang seguridad. Sa Biyernes, diringgin ang mosyong yan. Iniutos na ng korte na dalhin si Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Iniwasan daw ng korte na isipin ng publiko na may special treatment sa kanya.
Hapon na ibiniyahe sa kanyang kulungan si Revilla. Doon kinunan siya ng mugshot at dinaan sa booking procedure. Pinagsuot siya ng dilaw na uniforme ng mga PDL o Person Deprived of Liberty. Ikinulong si Revilla sa seldang 47 square meters ang laki. May 5 bunk beds at kasya ang 10 PDL. May sarili itong banyo at hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding. Wala ho tayong aircon na selda dito. 2 ventilador sa isang selda pang 10. Gadgets, pinauwi rin natin dahil bawal ang gadgets. Hindi mag-isa sa selda si Revilla. Kasama niya po ngayon yung 4 na co-accused niya. After 7 days, titingnan natin yung kung saan siya mas nararapat ilagay for security reasons. Tulad ng ibang PDL, 100 pesos lang kada araw ang food allowance ni Revilla. Pero kung may dala ho ang kanilang dalaw, ay karapatan din naman ho nila basta lutong pagkain at subject to inspection ng ating mga BJMP personnel. May takdang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Pagtitiyak ng Bureau of Jail Management and Penology at ni DILG Secretary Remulla na matagal ng kaibigan ni Revilla, walang VIP treatment sa kanya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Sa Quezon City Jail din ikinulong ang 4 na kapwa-akusado ni Revilla na sina engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Ayon sa BJMP, magdaragdag ng security personnel lalo't 12 opisyal ng gobyerno na ang nakakulong doon. Kasama nila Revilla roon ang 7 sangkot sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa Biyernes ang arraignment o pagbasa ng sakdal kina Revilla at ang kanilang pre-trial conference. Pangalawang beses na itong pagkulong kay Revilla dahil dawit sa katiwalian. Noong 2014, ipiniit si Revilla dahil sa PDAF o Pork Barrel Scam. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iba't ibang sasakyang pandagat ang nagkaaberya sa laot sa Mindanao. Sa Tawi-Tawi, 50 ang nasagip sa bangkang nabutas at lumubog. Hinaharap naman sa Davao Gulf ang bangka na sa 15 sakay, isa pa lang ang nasasagip. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Ramdam ang kaba ng mga pasaherong ito habang nasa laot ng Simunol, Tawi-Tawi. Nabutas na pala ang unahang bahagi ng kanilang bangka, kaya ang mga pasahero lumipat sa likuran. Ilang sandali pa, tuluyan ang lumubog ang bangka. Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero para may makapitan. Nabutas kasi ang lakas ng hampas. Yung life vest hindi namin nakuha kasi nasa loob talaga ng bangka. Nabiglaan man yung nalubog yung lansa. Kaya hindi na nakuha yung life vest. Life buoy na lang. Kwento ng isa sa mga nakaligtas. Agad siyang nagpabatid sa mga kakilala na lumulubog ang kanilang sinakyan. Last chat ko, sabi ko, help. Nung na-rescue kami, may nakakita mga 10:53 na mga 1 hour plus kami bago ma-rescue. Sa kabutihang palad, dumating ang rescuers at nailigtas ang lahat ng 50 sakay. Ayon sa Philippine Coast Guard, sumuong sa malalaking alon ang bangka. Sa laot naman ng Taganak, Tawi-Tawi, nasagip ang mahigit 100 sakay ng isang lansya na mag-aanim na araw na palang stranded sa dagat. Hindi umano umaandar ang barko dahil nasira ang makina. Galing sila ng Zamboanga City. Nagigpit na ang Coast Guard para di maulit ang insidente. Sa Davao Gulf naman, hinahanap pa ang bangkang MBCA Amejara na naglayag mula sa Santa Ana Wharf sa Davao City, patungo sa ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Lunes pa dapat nakarating ang bangka na may 15 sakay. Kaninang umaga, isang crew ang nakita sa bahagi ng Davao Occidental. Doon din huling namataan ang bangka. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang nakaligtas. Nakita po siya within the waters of the Sarangani Island. So as of the moment, Ms. Sarah, we are also focusing sa area ng Davao Gulf, Davao Oriental, pababa po ng Sarangani area. So we also consider yung sea, wind, and current po na meron po tayo ngayon sa search area po natin. Nagsagawa na ng aerial and surface search operation sa lugar. Prioridad ng Coast Guard na maligtas ang nawawalang 14 na sakay na pasahero bago simulan ang investigasyon sa nangyari sa bangka. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Manhunt kay Charlie Atong Ang na most wanted sa kaso ng missing sa Bungeros patuloy. Hinalughog ng mga taga-NBI ang kanyang munong beach house sa San Antonio, Zambales. Tanging caretaker at construction workers lang ang nadatnan ng mga otoridad. Ayon sa barangay, wala rin daw silang napansing naglabas-masok sa property nitong mga nagdaang araw. Tinungo rin ng NBI ang sabungan sa Libon, Albay na lagi umunong pinupuntahan ni Ang. Gumamit na sila ng drone para masuyod ang lugar pati ang mga katapat na property. Pero bigo pa rin mahanap doon si Ang. Suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sinampahan ng panibagong cyber libel complaint. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno ang naghabla sa kongresista. Batay sa reklamo, may kinalaman ito sa borado ng post ni Barzaga noong January 9 kung saan inakusahan niya ang mga kongresistang kasapi ng National Unity Party o NUP ng pagtanggap ng suhol mula sa bilyonaryong si Enrique Razon para suportahan umano si dating Speaker Martin Romualdez sa eleksyon 2025. Walang nakasaad na ebidensya o basihan ng bintang. Sinabi ni Barzaga na haharapin niya si Puno sa korte. Noong Setyembre, kumalas sa NUP si Barzaga. Naunang idinamanda ni Razon si Barzaga ng cyber libel. Nagsorry na si Barzaga pero iginiit na handang harapin ang asunto ni Razon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Night stroll sa Amerika ni na Jenilyn Mercado at Dennis Trillo naging meet and greet with Anderson .Paak. All smiles na nag-fanboy si Dennis sa Grammy-winning singer-rapper. Bakit? Sino pa bang gagawa nito na may galit sa akin? Encantadia Chronicles Sangre Stars, Rochelle Pangilinan Solinap, Glyza De Castro, Sanya Lopez at Mikey Quintos as mga marites ng Encantadia sa isang TikTok trend. Hindi kami ng kuya mo! Inakusahan ni Brooklyn Peltz Beckham ang kanyang mga magulang na sina David at Victoria Beckham ng control, public pressure, and media manipulation. Sa IG story ng former model, sinabi niyang ayaw na niyang makipag-ayos sa kanyang pamilya. At for the first time, he's standing up for himself. Hindi rin daw siya kontrolado ng sinuman, taliwas sa mga ulat na minamandohan siya ng billionaire heiress actress wife na si Nicola. Ang mga magulang raw niya ang kumokontrol sa narratives tungkol sa kanilang pamilya. Hindi rin daw nila nire-respeto si Nicola. Wala pang sagot ang former football star at ang Spice Girls member sa mga pahayag ng kanilang panganay. Italian legendary fashion designer na si Valentino Garavani pumanaw sa edad na 93. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.